Isang magandang hapon po, Sir Dave. May kwento ako. Sana po masama sa mga stories nyo dito sa YouTube. Tawagin nyo na lang po akong Jeric. Matagal na ako nag-uukay. Halos bawat linggo, umiikot ako sa iba't ibang palengke para lang makahanap ng mga rare o vintage na piraso. Pero may isang karanasan ako na hanggang ngayon, kahit ilang taon na, hindi pa rin mawala sa isipan ko. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag nang hindi ako mapagkakamalang siraulo. Noong Nobyembre 2018, nagpunta ako sa isang lumang palengke sa may Bulacan. Walang masyadong tao kasi tanghali at maulan. Habang naglalakad ako sa masikip na daanan, napansin ko ang isang ukay shop na hindi ko pa nakikita dati. Hindi siya tulad ng karaniwang ukay. Walang tarp, walang nakasulat na sale o pili na 3 piraso 50. Ang signage niya lang ay lumang karatula na gawa sa kahoy. Nakasulat lang, "Bihisan mo ako." Napatingin ako sa loob. May ilaw pero hindi puti. Parang dilaw na liwanag ng kandila. At ang amoy, hindi amoy lumang tela, kundi parang amoy ng insenso at lumang kahon. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Sabi niya, "Tumingin ka lang, iho. Lahat ng nandito may kwento." Ngumiti ako. Inisip ko baka art concept lang. Pero nang nagsimula akong tumingin, doon na nagsimula maging kakaiba. May uniform ng nurse na may tagpang 1970s pero may bahid ng tuyong dugo sa laylayan. May barong na may pangalan pa ng isang taong nakaborda sa dibdib, Ramon S. May wedding gown na may kasamang litrato ng isang babaeng nakangiti sa tabi ng kabaong. At may sapatos na pangbata, parehong kaliwa. Naisip kong baka props o gimmick lang. Pero nang hawakan ko yung barong, parang may malamig na hangin na dumaan sa kamay ko. Tumingin ako sa tindera, pero nakatingin lang siya sa akin. "Gusto mo bang subukan isuot?" Hindi po. Titingin lang po muna ako. Ang mga bagay dito, hindi nila gusto ng bagong may-ari. Pero minsan, sila mismo ang pumipili. Bago pumutok yung isang bumbilya sa likod, napatigil ako. Tapos parang narinig kong may mahina pero malinaw na iyak ng bata mula sa likod ng mga hanger. Kinabahan ako, kaya nagpa siya akong umalis. Pero paglabas ko ng shop, napansin kong iba na ang paligid. Madilim na. Kahit kanina ay tanghaling tapat pa lang. At yung tunog ng ulan kanina, wala na. Tahimik na lang. Paglingon ko sa likod ko para silipin ulit yung shop, wala na yung karatula. Wala na rin yung pinto. Pader lang ng lumang palengke. Parang walang tindahan na nag-exist doon kahit kailan. Kinabukasan, binalikan ko yung palengke. Tinanong ko pa yung matandang nagbebenta ng gulay sa tabi ng tindahan ng ukay-ukay. Tumingin siya sa akin, parang natigilan. Tapos sabi niya, "Anak, matagal nang sinunog yung parte ng palengke na yon. May tindahan doon noon, pero nasunog. Kasama yung may-ari. Hindi na yun binuksan ulit." Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung barong na nahawakan ko. Hindi ko alam kung bakit hindi na ibalik. Pero gabi-gabi, kapag inilalagay ko sa aparador, parang may naririnig akong mahina at paos na boses na bumubulong. "Isuot mo ako." Matapos kong malaman na nasunog pala noon yung parte ng palengke kung saan ko nakita ang ukayan na yun, hindi ako mapakali. Hindi ko rin maipaliwanag kung
bakit hindi ko na ibalik yung barong na nahawakan ko roon. Para bang may humahawak sa kamay ko tuwing sinusubukan kong itapon. At sa bawat gabing pinipilit kong huwag isipin yun, lalo lang akong hindi makatulog. Noong gabing yun, mga 12:00 ng madaling araw, may narinig akong mahina pero malinaw na tunog ng tela na parang nilalamas o hinahaplos. Akala ko noong una, pusa lang, pero nang tumingin ako sa aparador, bahagyang bumukas yung pinto at doon ko nakita. Nakausli ang manggas ng barong na parang may nagsuot at nakasabit lang sa loob. Pero ang problema, wala akong inilagay doon. Lumapit ako dahan-dahan at pagpasok ko ng kamay para isara ang pinto, bigla akong naramdaman yung malamig na palad na humawak din pabalik. Napaatras ako, bumukas ng tuluyan ang aparador at mula sa loob, bumagsak ang barong sa sahig. Pero hindi siya basta bumagsak, parang may katawan sa loob dahil may tunog. Dahan-dahan itong tumayo, nakayuko at unti-unting tumingin sa akin. Wala siyang muka, pero may aninong pumuputol sa liwanag, parang usok na may hugis ng tao. Ang boses niya, paos, parang galing sa ilalim ng lupa. "Bakit mo ako kinuha?" Hindi ako makasagot. Umatras ako papunta sa pintuan, pero nagsimulang gumapang yung barong sa sahig. Parang hinihila ako pabalik. Lahat ng ilaw sa bahay, sabay-sabay na nagpapatay sindi. At sa bawat kislap, nakikita ko siya. Minsan sa tapat ko, minsan sa gilid, minsan nasa likod ko na. "Bihisan mo ako. Isuot mo ako." Tapos huminto lahat hanggang sa maramdaman kong may malamig na tela na nakalapat sa liig ko. Nakita ko sa salamin, suot ko na yung barong. Hindi ko maalala kung kailan ko nasuot, tapos hindi ko rin matanggal. Habang sinusubukan kong hubarin, napansin kong may mga marka ng kamay sa loob ng tela, parang humahawak sa akin mula sa loob. Pilit akong pinipigilan. Nang tuluyan kong mapunit ang manggas, doon ko na lang nakita may pangalan na nakaborda sa loob. Ramon S. At sa ilalim, may nakasulat ng maliit at kulay pula, "Property of the Dead." Kinabukasan, dinala ko yung barong sa parehong palengke. Wala na talaga yung tindahan. Pero nung dumaan ako sa gilid, may nakita akong lumang larawan sa semento. Nakatupi, basa. Isa yung litrato ng matandang babaeng tindera. Katabi ang isang lalaking nakabarong, parehong nakangiti. At sa likod ng larawan, may nakasulat, "Bihisan mo ako, 1978. Mula noon, hindi na ako bumalik sa kahit anong ukay na hindi ko kilala. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Matagal ko nang gustong ilabas to. Hindi dahil gusto kong manakot, kundi dahil hanggang ngayon, kahit ilang taon na, hindi ko pa rin maipaliwanag kung anong nangyari noong bata pa ako. Ako si Arvin. Noong mga taong 2004, madalas akong isama ni Mama sa palengke tuwing Sabado. Habang siya bumibili ng gulay at isda, pinapayagan niya akong maglaro sa may bandang likod kung saan may mga ukay-ukay na tindahan. Maliit lang yung parte na yon, parang maze ng mga sabitan ng damit, amoy alikabok, at laging madilim kahit tanghaling tapat.
Doon ko unang nakita si Lyra. Maganda siyang bata, kasing edad ko lang siguro, mga 7 o 8. Maputi, mahaba ang buhok, at suot-suot lagi yung lumang bestida na kulay asul na may puting lace sa dulo. Nakaupo siya sa tapat ng tindahan ng isang matandang babae na nagtitinda ng ukay. Tahimik lang siya pero nginitian niya ako nung dumaan ako. Sabi niya, "Gusto mo bang maglaro?" Ngumiti ako. At simula noon, tuwing Sabado, hinahanap ko na siya. Naglaro kami ng tagu-taguan sa pagitan ng mga sabitan, taya-tayaan sa gitna ng mga damit. Minsan, nagkukwentuhan pa kami habang nag-aantay kay mama. Mabait siya, palangiti. Pero napansin kong lagi siyang malamig hawakan kahit tirik na tirik ang araw. Hindi ko na rin pinansin kasi bata pa ako noon. Akala ko, normal lang. Isang beses, habang naglalaro kami, tinanong ko siya kung saan siya nakatira. Sabi niya, "Diyan lang sa loob, katabi lang ng mga damit ni nanay." Akala ko ang ibig niyang sabihin, doon lang siya naglalaro sa tindahan ng nanay niya. Pero nang tumingin ako sa loob, ang nakita ko lang ay mga damit na nakasabit at isang lumang manikin na nakasuot ng bestidang katulad ng suot niya. Kinabahan ako, natahimik ako saglit, pero ngumiti siya at hinila ako. "Halika, taguan tayo sa likod. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako sumisigaw." Pumikit ako habang nagtatago. Naririnig ko pa yung mga yapak niya sa sahig. Pagkalipas ng ilang minuto, tahimik na. Wala akong marinig kahit anong sigaw. Nang sumilip ako, wala na siya. Lumipas ang ilang oras bago dumating si mama. Galit na galit kasi ang tagal kong nawala. Niyaya niya akong umuwi. Habang palabas kami, nadaanan namin yung tindahan kung saan ako madalas maglaro kasama si Lyra. Wala nang tindera, walang mga damit. Sarado na lahat. Tinanong ni mama yung tindera sa katabing pwesto, "Ate, nasa na po yung tindera rito? Yung may batang babae? Yung Lyra?" Biglang natigilan yung babae. "Lyra? Anak yun ni Aling Pina. Pero matagal nang patay yung bata. Nasunog sila dito. 3 taon na ang nakakalipas. Hindi mo ba alam?" Para akong nanglamig. Hindi ako makapagsalita. Paglingon ko, parang nakita kong may batang nakasilip sa likod ng saradong pwesto. Nakaasul na bestida at nakangiti. Pag-uwi namin, nagkasakit ako ng ilang araw. Nilalagnat, nagigising sa gabi. Umiiyak kasi raw may bata daw sa gilid ng kama ko na gusto pang maglaro. Hanggang sa isang gabi, narinig ni mama na may mahinang boses sa tabi ng higaan ko. "Tara na, Arvin, taguan tayo ulit." Pagdilat ko, wala na siya. Pero sa sahig, nakita ni mama yung maliit na sapatos na kulay puti. Pareho ng suot ni Lyra sa palengke. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lumang palengke na yun, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanto kung saan dati nakapwesto yung ukay-ukay nila. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hello po, Sir Dave. Matagal na akong nakikinig sa PNT Stories at ngayon gusto ko pong magbahagi ng karanasan at sana po mapili. Ako nga po pala si Princess. Hindi ko alam kung bakit ko sinulat to, pero simula nung nangyari yun, hindi na ako mapakali. Gusto ko lang ilabas, baka sakaling gumaan yung pakiramdam ko. Matagal na ako nagtitinda sa ukay-ukay.
Maliit lang ang pwesto ko sa palengke. Isang tarpaulin, ilang bakal na sabitan, at 2 ilaw na dilaw. Tuwing gabi bago isara ang tindahan, lagi kong inaayos isa-isa yung mga damit. Naging routine ko na yun, parang therapy. Isang araw, may dumating na bagong shipment, galing daw Japan. Sabi ng supplier ko, karamihan magaganda, mga coat, dress, at jacket na parang bago pa. Pero may isang damit na agad kong napansin. Itim na bestida, makintabang tela, parang velvet, pero may kakaibang kinang. Napansin ko agad kasi kahit nakasabit lang sa gilid, parang buhay yung tela. Gumagalaw kahit walang hangin. Baka guni-guni ko lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang hawakan ko, bigla akong nanglamig. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may malamig na kamay na humawak sa akin pabalik. Nilagay ko lang sa may dulo. Hindi ko rin binenta agad kasi parang may kakaibang amoy. Hindi amoy lumang damit o mothballs. Amoy lupa, basa, at kaunting parang dugo. Kinabukasan, may dumating na babae. Halatang may kaya. Mukhang galing ibang bansa. Sabi niya, gusto niya raw yung black dress on the corner. Nagtaka ako kasi di pa siya nakakalapit pero alam niya agad kung alin. Sabi ko, ito po. Hindi pa po nakapresyo, bagong dating pa lang. Ngumiti siya, pero parang pilit. It's mine. Hindi mo maintindihan? Wag mo nang ibenta yan kahit kanino. It brings them back. Paglingon ko saglit para ayusin yung plastic bag, nawala siya. Literal na nawala. Ni anino, ni tunog ng yabag, wala. Pagkatapos nun, nagsimula na yung mga kakaibang nangyayari sa tindahan ko. Simula nung araw na yon, hindi na naging normal ang gabi ko sa ukay-ukay. Tuwing 8:00 ng gabi, bago ko isara ang tindahan, napapansin kong parang may naglalakad sa pagitan ng mga sabitan ng damit. Ang mga hanger, sabay-sabay na gumagalaw kahit walang hangin. Akala ko noong una, daga lang o hangin galing sa kalsada. Pero nang sumilip ako sa ilalim ng tarp, lahat ng tindahan sa gilid ko, sarado na. Ako na lang mag-isa. Yung ilaw sa kanan kong bombilya, nagpi-flicker. Hanggang sa tuluyan itong namatay. Tanging liwanag na lang mula sa cellphone ko ang nagsilbing ilaw. At doon ko nakita yung itim na bestida. Nakasabit pa rin sa dulo. Pero hindi na siya nakaharap sa pader. Nakatalikod siya kahapon. Pero ngayon, nakaharap na sa akin. At gumalaw yung laylayan niya. Parang hinihila ng hangin na galing sa loob ng tela. Dahan-dahan akong lumapit. Gusto kong ilagay sa supot. Baka lang nabaliw na ako sa pagod. Pero paglapit ko, may bumulong. Walang malinaw na salita, pero alam kong may sinasabi. Parang, tumuloy ka. Sumusunod yung boses sa tenga ko kahit lumalayo ako. Kinuha ko yung gunting at tinangkang gupitin ang damit para itapon. Pero bago ko pa magawa, parang may malamig na hangin na dumampi sa leeg ko. Hanggang sa bigla akong hinila pabalik ng hindi ko nakikitang kamay. Napasigaw ako. Tumumba yung mga hanger. Lahat ng damit sabay-sabay na gumagalaw. At doon ko nakita, may babaeng nakasuot ng bestida. Puti ang muka, wala ng mata, at yung buhok niya, basa. Nakatayo siya sa tapat ng sabitan. Hawak-hawak yung bahagi ng bestida na nilagyan ko ng presyo. Sabi niya, "Sinabi kong wag mong ibenta." Tumakbo ako palabas.
Pero pagtingin ko sa paligid ng palengke, madilim na, wala ng tao. Parang hindi na ako nasa parehong lugar. May mga ilaw sa malayo, pero hindi sa mga tindahan. Parang mga ilaw ng kandila, nakahilera, at naririnig ko yung mga boses, isa-isa, pabulong. Bring it back! Bring it back! Sumigaw ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng bahay. Si Mang Erning, yung nagbabantay sa palengke, nagsabi na nakita niya raw akong nakahandusay sa tapat ng tindahan ko, parang nanginginig. Sinarado ko na yung pwesto ko sa ukayan. Pagkatapos nun, hindi ko na rin nakita yung bestida na parang kusa nang nawala. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Gusto ko lang ibahagi yung kakaibang nangyari sa akin noong nagwo-work pa ako sa isang clothing shop sa loob ng mall dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Multo ba, sumpa, o anong klaseng nilalang. Pero sigurado ako, hindi normal yung nakita ko. Ako nga po pala si Cherry. Mga 2022 yon. Bagong bukas pa lang yung store. Maganda ang setup. Puro puti at salamin. Minimalist ang interior. Sa harap ng shop, may 3 manikin na nakadisplay sa glass wall. Lahat babae, naka-modern casual outfit. Ako yung naka-assign sa closing shift. Madalas, 2 PM hanggang 10 PM. Kasama ko si Jen at si Carlo. Normal lang naman lahat sa simula. Customer service, folding ng clothes, at pag-aayos ng mga display bago magsara. Pero simula nang mapansin ko yung isang manikin sa gitna ng display, parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero tuwing naglilinis ako sa harap ng glass wall, parang iba ang posisyon niya kumpara sa kanina. Minsan, nakatagilid ang ulo. Minsan, nakatingin diretso. Minsan, parang nakayuko. Sabi ko kay Jen, "Uy, ikaw ba yung nag-ayos ng mannequin kanina?" "Hindi ah. Huwag mo akong takutin. Wala pa nga akong hinawakan dyan simula umaga." Tinawanan ko lang. Baka ako lang nagkakamali ng tingin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Kapag ako na lang mag-isa sa store habang nag-aayos ng stock sa back room, naririnig ko yung tunog ng plastic joints ng manikin na parang tumutunog. Gaya ng tunog na gumagalaw na braso o liig. Minsan, sumisilip ako sa glass at parang iba na naman na ang posisyon ng ulo niya. Isang gabi, mga bandang 9:45, kami na lang 3 sa loob ng tindahan. Si Carlo nag-aayos ng cash register. Si Jen naglilinis ng fitting area. Ako naman, nagpo-fold ng mga damit sa harap ng display. Tahimik lahat. Tapos biglang may narinig kaming mahina pero malinaw na kaluskos ng sapatos mula sa may bandang entrance. Nilingon ko, pero wala namang tao. Sarado na rin ang glass door. Pagtingin ko sa display, doon ko napansin yung mannequin sa gitna, nakaharap na sa loob ng tindahan. Dati nakatingin lang yun palabas sa glass. Ngayon, nakapihit ang ulo niya. Parang nakatingin sa amin. Napaatras ako. "Jen, Carlo, tignan niyo to." Sabi ni Carlo, "Baka ikaw yung naggalaw niyan kanina. Hindi ako lumapit dyan." "Hindi ako lumapit dyan," sagot ko. Tahimik lang kami, pero sa salamin, kita naming parang may maliit na crack sa liig ng mannequin. Parang pwedeng gumalaw talaga. Kinalabutan ako.
At nung sinubukan kong takpan ng kortina yung display, bigla ko narinig yung tunog ng nabibitak na plastic joint sa likod ko. Paglingon ko, nakita kong bahagyang gumalaw ang braso ng mannequin. Parang dahan-dahang bumababa mula sa dating posisyon. Pero malinaw kong nakita yung galaw. Hindi yung hangin, hindi yung ilaw, kundi parang may buhay. "Cherry, nakita mo yun?" tanong ni Jen. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Si Carlo agad nilapitan yung mannequin, kunwari matapang. "Teka nga, baka nag-loose lang to," sabi niya habang dinadampot yung braso. Pero bago niya mahawakan, biglang gumalaw ang ulo ng mannequin. Umikot pa kanan. Sabay kaming napasigaw. Tapos yung ilaw sa tindahan, nagpatay sindi ng sabay-sabay. Parang magba-brand out pero wala naman sa ibang store. Mula sa may speaker ng tindahan, may tumunog, isang mahinang boses ng babae. "Ang sakit!" Napaatras si Carlo, halos madulas sa sahig. Sabi ko, "Tara na, tara na!" Pero ayaw kumilos ni Jen. Nakatigil lang siya sa mannequin. Nang lapitan ko siya, nakita kong parang nanlilisik yung mata niya at nakatingin siya sa mata ng mannequin. Parang na-hypnotize. Hinila ko siya, pero bago ko siya mailabas, nakita ko sa gilid ng mata ko, gumalaw lahat ng mannequin. Isa-isa, parang unti-unting sumasayad ang mga paa sa sahig. Yung tunog ng plastic joint at fabric, sabay-sabay na nagkakaluskos. Tumakbo kami palabas ng tindahan. Halos mabasag ko na yung glass door sa pagmamadali. Nang lumingon ako bago ko maisara, nakita kong yung unang mannequin, yung babae sa gitna, nakalapit sa may counter, nakatingin sa amin at nakataas ang isang kamay. Parang nagwawagayway na nagpapaalam. Pagdating ng guard, agad naming ikunento pero nung bumalik kami sa loob kasama siya, wala nang kakaiba. Lahat ng mannequin nasa dati ng pwesto. Walang bakas na gumalaw o nabasag. Kinabukasan, kinausap kami ng store manager. Sabi niya, may mga nakapansin din daw na bago magbukas ang tindahan tuwing madaling araw, may naririnig silang kaluskos. Parang may taong naglalakad sa loob kahit sarado pa. At ayon daw sa isang dating tenant ng lugar, dating sewing shop daw yung space bago naging clothing store. At may babaeng mananahi raw na namatay doon nang maipit sa industrial sewing machine habang gumagawa ng mga display costume. Mga damit na ngayon, suot ng mga mannequin. Pagkatapos ng insidenteng yon, lumipat na ako ng trabaho. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Dave. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin last year. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Nagwo-work ako noon bilang part-timer sa isang sikat na mall dito sa Pampanga. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mall. Baka may makabasa na taga ron. Basta isa siya sa mga laging dinadagsa ng tao, lalo tuwing weekend. Tawagin niyo na lang po akong Mitch. Tuwing closing shift ako madalas, mga 2 p.m. to 10 p.m. Sanay na akong umuwi ng gabi. Pero nung gabing yun, iba ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang sa trabaho. Pagpasok ko sa stop entrance, napansin kong medyo tahimik. Usually, kahit papano may maririnig kang nagkukulitan na janitor o nag-aasara na guard. Pero ngayon, parang wala. Yung hallway papunta sa locker area, may mahabang salamin sa gilid. At habang naglalakad ako, napansin kong parang may dumaan sa likod ko sa refleksyon. Paglingon ko, wala. Pero sa refleksyon,
Parang may anino pa akong nasilip sa dulo ng koridor. Hindi ko na lang pinansin. Baka pagod lang ako. Bandang 9 PM, nag-announce na closing sa mall. Nagsimula na kaming mag-ayos, magbilang ng sales at maglinis ng counter. Kasama ko noon si Rika, kasamahan kong cashier din. Habang naglilinis siya ng glass display, sabi niya bigla, "Mitch, may nakita kang batang dumaan?" "Ha? Wala naman na. Sarado na yung gate. Kanina kasi may bata na nakaputing damit, dumaan sa harap. Akala ko anak ng janitor." Sabay naming sinilip sa labas. Wala naman. Tapos napansin naming patay na pala ang kalahati ng ilaw sa floor namin. Usually, automatic yon, pero parang nag-brown out sa part na yon. After a few minutes, nagpaalam na sa amin yung guard sa floor na magra-rounds na siya sa CR area bago kami sabay-sabay lumabas. Naiwan muna kami ni Rika sa counter. Taimtim kaming nag-aayos ng resibo. Nang bigla naming narinig yung tunog ng batang tumatakbo. Yung tipong yapak sa tiles na magaan pero mabilis. Sabay kaming napatingin. Walang tao. Pero malinaw yung tunog talaga. Nagkatinginan kami ni Rika. Pareho kaming kabado, pero nagkunwari kaming kalmado. "Siguro may naiwan lang na anak ng staff," sabi niya, pero halata sa boses niyang nanginginig. Paglabas namin, nakita naming bukas pa yung isang CR malapit sa escalator. May konting ilaw lang mula sa loob, pero tahimik. Tahimik na tahimik. Sabi ng instinct ko, "Wag na nating silipin." Pero bago ko pa man masabi, lumapit na si Rika. Tinawag niya, "Hello? May tao po ba rito?" Walang sumagot. Pero biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng batang tumatawa. Napaatras kami pareho. Hindi namin alam kung saan galing, pero parang mula sa loob ng CR. Sabay naming nilingon ang guard na pabalik. Pero pagtingin namin, wala na siya sa hallway. At doon na nagsimulang maramdaman kong parang may nakamasid sa amin. Yung hangin sa paligid parang lumamig ng sobra. Yung ilaw kumikislap-kislap. At sa salamin ng CR, parang may nakatayo sa likod namin. Pagkatapos namin marinig yung tawa ng bata, napako lang kami sa kinatatayuan. Hindi na ako makagalaw. Si Rika naman parang gustong umiyak, pero pinipigilan lang. Yung CR na bukas, may ilaw pa pero mahina, parang papatay na fluorescent. Nagtitilamsikan din ang tubig sa lababo kahit walang tao. Ang ginawa namin, tinawag namin ulit yung guard, pero walang sumasagot sa radyo. Tahimik na sa floor. Kahit dapat may maririnig pa kaming ibang nagliligpit. Lumapit ako ng dahan-dahan sa pinto ng CR. Hawak ko yung phone ko, naka-flashlight mode. Habang papasok ako, naamoy ko yung parang lumang pabango. Yung amoy ng lumang manika na basa pa. Tapos sa salamin ng CR, nakita ko yung refleksyon ni Rika sa likod ko. Pero sa gilid ng refleksyon niya, may batang nakatayo. Nakaputing damit, nakayuko, basa ang buhok, at nakatapak sa tubig. Napasingap ako. Rika, huwag kang gagalaw." Dahan-dahan siyang lumingon, pero pagharap niya, wala na ang bata sa salamin. Ang sumunod, may kaluskos sa isa sa mga cubicle. Tapos biglang bumagsak yung pinto ng cubicle ng malakas. Napasigaw kami pareho. Tumakbo kami palabas ng CR. Pero habang tumatakbo, rinig pa rin namin yung tawa ng bata. Papalapit ng papalapit. Paglingon ko, sa may bandang escalator, may maliit na anino ng bata na tumatakbo rin. Mabilis, pero walang tunog ng hakbang. Nang makarating kami sa guard post,
Nakita naming bumukas ang logbook pero wala yung guard. Yung CCTV monitor nagpa-flash din. Sa isa sa mga screen, nakita ko yung floor namin. May batang dumadaan pero transparent, parang usok. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na yung isa pang guard mula sa ibang floor. Sabi niya, "Bakit kayo hingal na hingal? May nakita na naman ba kayong bata?" "Na naman?" tanong ko. "Oo, matagal nang may report dito ng batang nagpapakita tuwing closing. Akala namin chismis lang, pero ilang janitor na rin ang ayaw mag-duty sa floor na to." Kinabukasan, nagpa-bless daw yung management ng mall. Ayon sa matandang security supervisor, ilang taon na raw ang nakalipas nang may batang babae na naiwan at natrap sa elevator noong panahon ng bagyo. Hindi na siya nailigtas at mula noon, sinasabing umiikot pa rin siya sa floor kung saan namin siya nakita. Pero pagtapos ipabless ang mall, hindi na ulit siya nagparamdam. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Boss Dave, gusto ko lang ikwento. Yun nangyari sa akin 3 buwan na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo ba yung naranasan ko o parang panaginip lang. Pero malinaw sa isip ko ang lahat. Bawat amoy, bawat tunog, bawat segundo. Ako nga pala si Ron. Sabado yon, bandang 3:00 ng hapon. Galing akong arcade sa isang mall sa Pasay. Mag-isa lang ako. Naisipan kong maglakad-lakad muna sa upper floor bago umuwi. Habang nag-iikot ako, napansin kong halos lahat ng tao ay nasa ground floor. Tahimik sa bandang itaas, konti lang ang bukas na store. Karamihan, sarado o under renovation. Tapos may isang shop na agad akong napansin. Walang pangalan sa signage, puro itim lang na background at puting ilaw sa loob. Parang butik, pero walang display na damit o gamit. Sa halip, may mga kakaibang bagay. Lumang relo, typewriter, lumang telephone, mga laruan na hindi ko na nakikita ngayon. Nagtaka ako kasi di ko to nakikita dati. Lumapit ako. Walang tao sa labas. Pero bukas ang pinto. May malamig na hangin na lumalabas mula sa loob. Pero hindi amoy aircon. Amoy alikabok na may halong pabango. Pagpasok ko, napansin kong ang tahimik. Walang background music, walang cashier, walang kahit anong tunog maliban sa mahina kong paghinga. Ang sahig, parang gawa sa makintab na marmol. Ang ilaw, parang fluorescent, pero nagre-reflect sa mga lumang gamit sa paligid. Habang naglalakad ako, napansin kong walang ibang pumapasok. Wala ring dumadaan sa labas. Kahit sa glass wall ng store, parang hindi mo nakita ang koridor ng mall. Para bang naiba yung paligid. May isang istante sa dulo na may mga relo. Lahat pare-parehong tumitik-tak. Pero hindi sabay-sabay. Yung isa, mabilis. Yung isa, mabagal. Tapos yung isa naman, pabaliktad ang ikot. Bigla kong narinig na may nagsalita sa likod ko. Mahina lang. "Na-late ka na." Paglingon ko, may matandang babae. Nakaitim, maayos manamit. May mahinhin ng ngiti, pero malamig ang tingin. Sabi ko, "Ay, sorry po. Open po ba kayo?" Tumango lang siya. "Matagal na kaming bukas, pero bihira may nakakapasok." "Ha? Paano yun? Dati wala naman dito tong shop na to." "Kasi hindi lahat ng pinto para sa lahat ng tao." Biglang sumara ang pinto sa likod ko. Walang hangin, walang tao,
pero malakas ang tunog. Tumakbo ko pabalik, pero nang lingunin ko, iba na ang paligid, hindi na mall. Yung labas ng glass wall, puro ilaw na parang alon, parang glitch, parang nasa loob ako ng isang computer program. Sabi ng babae, dito pumapasok ang mga hindi dapat nandito. Tapos napansin kong yung mga laruan, relo at lumang gamit sa paligid, gumagalaw ng kusa. Yung mga relo, sabay-sabay na tumigil. Yung typewriter, biglang nag-type mag-isa. Ang nakasulat, takbo. Tumakbo ako. Habang tumatakbo, parang paulit-ulit lang ang nilalakaran ko. Parehong istante, parehong lumang telephone, parehong makina. Tinawag ako ng matanda, pero pagtingin ko, wala na siya. Ang naririnig ko lang ay mga boses, pabulong, paulit-ulit. Huli ka na, huli ka na. Pagod na pagod ako, at nang lingunin ko ulit yung pinto, bigla itong bumukas. Nakakasilaw na puting ilaw. Tumakbo ako palabas, at pagsara ng pinto sa likod ko, bigla akong nasa hallway na ulit ng mall. Nasa harap ko, bakanting espasyo lang. Walang shop, walang signage, walang kahit ano. Nagulat ako. Lumapit pa ako sa guard na nagroronda. Sabi ko, "Kuya, nasan yung shop dito kanina? Yung may mga lumang gamit?" Sir, matagal nang sarado tong parte ng floor na to. Wala nang shop dito simula pandemic." Napatulala ako. Bumalik ako kinabukasan para patunayan sa sarili ko. Pero totoo nga, walang shop. Pader lang, tapos may marka ng lumang pinto na tinakpan ng pintura. Hanggang ngayon, tuwing nasa mall ako at may tahimik na parte, hindi ko maiwasang makaramdam na parang may ibang mundo lang sa likod ng ilang pinto. Mga lugar na hindi natin dapat pinapasok. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.